guys, good morning sa inyo dyan. At ang oras dito is alas 8 na. Pagigising ko lang. So, walang pasok dito guys, Kasi ito yung last day ng Shivaratri nila na festival. Holiday dito. Bukod sa tuwing Sabado naman, walang mga pasok. Pero kasi, nagkataon din yung Shivaratri nila na festival is Sabado. Sabi ko na rin sa inyo, yung Shivaratri is major festival yan nila. Kumbaga guys, yan na naging nila. Parang nagka-trademark na yung Shivaratri na festival na Marijuana Festival. So, ginaganap yan every year at sa isang temple lang, sa isang pinakamalaking temple lang. Yan ay sa Pasupatinat. So, konting lang tayo guys, konting story time lang tayo patungkol dyan sa Shivaratri kasi interesting din ito guys na para malaman nyo kung totoo bang itong Marijuana Festival ay legal sa bansang Nepal o dito sa amin. So, actually guys, ang marijuana is illegal dito sa bansang Nepal at hindi pwede yan dito sa kanila. So, since marami talagang mga tanim dito, yung iba guys, katulad niya sa labas namin, yung tumutubo is parang family din yan ng marijuana. Hemp yan guys. So, ngayon nga, ginagawa na nila yan ng mga bags, yung hemp na yan, which is, sa mga nakikita ko, nababasa ko, is isang powerful din na gamot yan. Pero hindi siya yung kagaya talaga ng marijuana na talagang talaga siya. Sobrahan, masama din. Kahit pa man, kung sobra ay talagang nakakasama kung sobra, diba? Kwento ko lang sa inyo. Yung tinatawag na Marijuana Festival nila dito, yan na nga yung Shivaratri. Pero hindi actually yan guys Marijuana Festival parang kasi guys nagiging trademark siya dahil sa mga babas din. Yung mga babas guys, yan yung mga pare nila. Katulad yan sa mga pictures na yan. Yan ang mga pictures na yan, kuha yan ng brother-in-law ko. Nung nakapunta siya dito na nagkataon na Shivaratri din. Siyempre, nagka-chance siya kumuha ng mga litrato ng mga babas sa loob ng temple. So, sila lang talaga yung pwedeng gumamit nun. Bakit guys, sila lang ang pwedeng gumamit nun? Yung rason na yan guys, ikukwento ko sa inyo. Pero bago yan, ikukwento ko muna sa inyo kung paano nagsimula na kailangan mag-take ng mga babas yan ng marijuana. So kasi guys, si Lord Shiva, kung nakikita nyo, meron silang god na kulay blue. Yan ay si Lord Shiva. Yan yung picture niya. At ikukwento ko rin sa inyo kung bakit naging kulay blue siya. So, si Lord Shiva muna guys, siya yung pinaka-god of gods. Diba sa Hindu, napakadami nilang gods, no? So, siya yung pinaka-god talaga nila. Bakit kasi napakarami nilang gods? So, hindi natin maintindihan kasi sa sa kanila ni Ama, may mga sarili silang gods. Pero nag-worship din sila sa lahat ng gods. Pero ito si Lord Shiva guys, pinaka-god siya ng mga gods. Sa dami ng gods nila. So, bakit naging kulay blue si Lord Shiva? Sa kanilang paniniwala guys, naging blue yan siya kasi may nakita siyang dahon sa dagat na kanyang kinain na na-stack sa kanyang lalamunan na according sa kanilang paniniwala, yun ay ang dahon na yun ang marijuana. Pero, nasabi naman ni Deepak na walang may nakakaalam kung anong klaseng dahon ang nalunok niya at ang pagkakaalam lang is poisonous yun. So, kaya siya guys, naging kulay blue, gawa nga nung may na-stack na dahon sa lalamunan niya at may pinuntahan siyang isang temple, nakalimutan ko ang pangalan, sabi ni Deepak, doon na lang siya natagpuan na natutulog siya doon na patay na at naging kulay blue na siya dahil nga parang na poison siya and at the same time na mayroong na-stack sa lalamunan niya at ang nakita is yung dahon na yun. So, yung sa mga babas naman, bakit nag-hit-hit sila ng marijuana? Tuwing sasapit ang festival na ito, lahat ng mga babas yan. Kasi guys, ginagawa nila yan para kay Lord Shiva nila. Yes, Lord nila yan. Panginoon nila yan si Lord Shiva. So, kaya gagawin nila tuwing Shivaratri, yun ang kanilang paniniwala. Kaya kailangan nilang mag-hit-hit ng marijuana guys. At walang, kumbaga, walang napatunayan na talagang marijuana yun sa kanyang lalamunan. Yung parang, kumbaga, nag-assume na lang sila na marijuana yun. So, kaya ginagawa ng mga babas.
At syempre guys, eto pa, hindi legal ang paghit-hit ng marijuana kahit saan. Pero yun nga, sabi nga ni Deepak, hindi na nila makontrol. Hindi nila makontrol kasi hindi naman nila nalaman kung sino naghit-hit ng marijuana or hindi. Ang paghit-hit ng marijuana during sa festival, guys, sa loob lang ng temple, allowed. Pero ang allowed lang ang mga babas, hindi ang mga tao. Pero yun, dahil hindi na makontrol at syempre yung mga ibang babas, guys, ginawa na nilang parang business yung pagbibenta ng marijuana doon sa loob ng temple. Totoo yun, guys, ha. At hindi yun ma-avoid at hindi na rin madakip-dakip kung sino naghit-hit doon sa dami. Sa dami, guys. Pero guys, syempre hindi rin ma-avoid na lahat merong maghihit-hit doon dahil given na yun, guys, pag may festival na yung iba pwede silang maghit-hit, dapat sa tamang edad sila. Hindi na nila kasi makontrol, guys, during festival na hindi pwedeng maghit-hit yung mga nandoon. Hindi na yun ma-avoid, guys. Bakit nandoon? Kasi isa din yan sa pinaka-interesan nila, bakit gusto nilang dumalo doon kahit sa dami ng tao. Yung iba naman, guys, talagang nagsasakripisyo sila, nagpapudya sila. And yung mga nandoon, mga pulis, sa dami, hindi na nila yun, guys, makontrol or hindi na nila madakip-dakip kahit saan. Kasi according kay Deepak, kahit hindi naman festival, lahat naman kahit saan dito, guys, may naninigarilyo talaga o makakabili talaga sila patago. Pero yun nga lang, pag nadakip ka, talagang dadakipin ka talaga. Kaya yung iba, guys, talagang marunong magdala. Pero so far naman, guys, wala naman may naririnig na dahil sa ganyan nagwala, dahil sa ganito nagwala. And ayun, hindi natin alam, I hope and pray na matapos itong kanilang festival na walang may nangyari na masama or and yung mga ibang babas, guys, galing yan sila sa India. 101% hit-hit talaga sila sa ganitong festival, guys. Hindi yan ma-avoid. And yung ratri, ang ibig sabihin ng ratri is special dance yan, guys. Kasi that night, nagkaroon si Lord Shiva or sumayaw siya ng special dance. Basta, guys, yun ang sabi ni Deepak, kaya tinawag na ratri kasi special night yan. Kasi special ang sayaw niya sa gabing yun. And yung Shiva naman, pangalan niya yun. Kaya tinawag na Shiva Ratri. So, yan lang, guys, ha. Kasi mahirap yung baka mamali-mali ang kwento ko. Gaya nga nang sinasabi sa akin lagi ni Deepak, little knowledge is very dangerous. Kaya yan lang ang pwede kong ma-explain sa iyo, Mila. Huwag ka na magtanong pa kung ano-ano. Dahil little knowledge, Mila, is very dangerous. Yun ang sabi niya lagi sa akin. So, yan lang din ang kwento ko sa inyo. Baka mamali-mali. At kailangan ko, guys, matapos lahat ng trabaho ko dahil alam niyo ba, bukas nandito yung mga bisita namin ulit dahil ilang araw lang at pabalik na sila sa Amerika. So dito sila ulit, gaya nga nasabi ko sa inyo. And ayun, guys, tapusin ko rin yung mga trabaho ko na iba dahil papasok tayo today sa pinakamagandang hotel sa Nepal, 5-star hotel. So experience natin yan dahil kikitain namin yung aking brother-in-law. And syempre gusto rin ng brother-in-law ko na ipa-experience sa amin yung 5-star hotel ng Nepal, guys. So nakalimutan ko, confused ako, ano ba yung hotel na yun, Radisson or Marriott. So ito rin yung first time na makakapasok tayo doon. At itatry ko, guys, na mag-tour tayo doon. Ha? So ayun, guys, balikan ko kayo mamaya-maya.